Muli po ay magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po ay muli tayo maghahayag upang tayo po ay makapagbukas ng mga natutulog at mga nakapikit na mga mata at isipan ng lahat po ng mga tao na binulag ng iba't ibang mga ngaral sa mga maling paniniwala, maling relihiyon at maling akala. Una po sa lahat ay nais ko pong ipaalam sa inyo na isa po ako sa tinawagan ng Panginoong Jesucristo upang sa inyo ay makapaghayag na mga katotohanan upang ang mga tao po ay matigil na po sa pagkabulag. Dahil nga po sa mga itinuro sa ating mga mali-maling mga aral. Number 1 na po dito yung mga paring Katoliko na ito pong mga aso naman nila na mga Catholic defender na talagang ewan ko po ba sa mga taong to bakit itong mga tao na to ay halos kailangan nilang gusto nilang pumatay ng kanilang kapwa, maipagdepensa lang yung mga mali nilang relihiyon at mali nilang paniniwala. Alam niyo po mga kapatid sa pananampalataya, nakita ko po kagabi yung mga tao kung gaano karami yung mga taong nagprosesyon doon sa Quiapo. Alam niyo po ba, sa lahat po ng mga tao, pasensya na po sa inyo lahat. Pero kailangan niyo po itong maalaman. Ito po ay ayon sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Dahil habang nakikita kayo ng Ama na kayo ay nagpuprosesyon habang hila-hila ninyo yung Nazareno, yung ribulto. Hindi nyo po ba alam? Galit na galit ang ating dakilang Ama sa kalangitan sa ginagawa ninyo, sa pagsamba ninyo sa Nazarenong itim na yan. Kaya nga po napakaliwanag ang pagkakaturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Nasambahin natin ang ating dakilang Ama sa Espiritu at katotohanan. Ito nga po yung hindi ko maintindihan sa mga pari. Bakit ayaw ninyong ituro ng tama ang banal na kasulatan? Hindi po ba nag-aral kayo na 10 taon? 10 taon na nyo pinag-aralan ng Biblia. Samantalang ako, kailan ko lang pinag-aralan ng Biblia? Kailan ko lang binasa ang banal na kasulatan? Bakit naunawaan at naintindihan ko ang nilalaman ng banal na kasulatan? 10 taon nyo pinag-aralan ng Biblia, hindi ninyo maunawaan ang Biblia. Alam nyo po ba na awa na lamang po ako sa mga tao na akala nila ang kaligtasan ng mga tao ay nandoon sa Nazarenong itim na ribulto na inyo pong ipinaparada. Kaawa-awa po ang mga nilalang na mga sumasamba sa mga ribulto. Napakalinaw po ang pagkakaturo at aral at ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga tao. Babasahin po natin ang itinuro sa atin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Juan Kapitulo 4, talatang 22. Ito po ay patuloy kong uulit-ulitin sa inyo hanggang sa aking pong mga aral na ito ay matatak sa inyong mga puso at isipan. Dahil unang-una po sa lahat, ang ginagawa po namin ito ng pastor, kakahayag lang po namin ng pastor kanina. Ito pong ginagawa naming paghahayag sa inyo ay bilang bahagi po ito ng aming pagmamahal at paglilingkod sa taong bayan na ang lahat ng mga tao ay matigil na sa pagkabulag sa mga maling paniniwala. Yan po yung hinahangad namin sa inyong lahat, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Bago ko po basahin yan, itinuro at inaaral sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung ninanais namin sa inyo, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Na itinuro po ito ni kagalang-galang na Apostol San Pablo. Unang
Colosas, Kapitulo 1, talatang 9 hanggang 10. Ito po yung hinahangad ni Apostol San Pablo sa mga tao ng kapanahunan niya. At ito rin po yung hinahangad ng pastor at kami. Kaya po patuloy po kaming nangangaral, naghahayag sa inyo ng mga katotohanan. Dahil panahon na po para maalaman na sa buong sangkatauhan ang mga katotohanan ito. Dahil dito kami naman mula ng araw na aming marinig ito ay hindi kami nagsitigil ng pananalangin at ng paghingi ng patungkol sa inyo upang kayo puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan sa pagkaunawa ayon sa Espiritu. Kaya nga po ipinagkaloob sa atin yung pastor. Di po ba nakalagay sa Jeremias Kapitulo 3 talatang 15, at magbibigay ako ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng mga kaalaman at unawa, para wala na pong tao pang maliligaw pa. Para ang kaliwanagan ay maghari sa buong sanlibutan, at yung kadiliman na yan na bumalo sa buong sanlibutan ay mahawi na, at sumilay ang maningning na liwanag. Ito po yung aming hinahangad sa inyong lahat, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Ang mapuspos kayo ng kaalaman, karunungan, sa pagkaunawa sa mga hiwaga ng kalangitan. Tuloy po natin. Upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawat gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Yan po yung aming pong mga hinahangad sa inyo, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Kaya po kami ng pastor, wala po kaming tigil ng pangangaral at paghahayag sa inyo. Halos araw-araw na po kami naghahayag na maipaalam namin sa lahat ng mga tao ang buong katotohanan na kalooban ng ating Panginoon at ng ating dakilang Ama. Alam po namin na may mga natutuwa, at alam din po namin na may mga taong nagagalit sa amin. Ang kauna-unahang nagagalit sa amin, yung mga taong aming tinatamaan sa paghahayag namin ng buong katotohanan. Dahil buong katotohanan ang sinasabi namin sa inyo. Dito po sa karya ng langit, bawal ang magsisinungaling, bawal ang mga ngaral ng pagbubulaan. Yan po, pakatandaan po ninyo. Lalong-lalo na po kung ikaw ay nakaupo dito sa luklukang ito. Bawal na bawal kang magsinungaling at bawal na bawal kang magbubulaan dito. Dahil ang unang-unang pupuna sa dito yung mga banal na espiritu. Basahin po natin yung itinuro sa ating kung paano tayong uri ng sasamba sa ating pong dakilang Ama. Ito po yung itinuro sa atin ng ating pong Panginoon Jesucristo kung paano tayo sasamba sa ating dakilang Ama. Juan Kapitulo 4 talatang 22 hanggang 24. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama magayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya nagsisambay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Hindi po ba napakaliwanag, mga kapatid ko, sa pananampalataya ang pagkakaturo at aral ng ating pong Panginoong Jesucristo na siya naman po natin dapat pagsumikapan na ating pong magawa at maisabuhay. Sana naman, mga kapatid ko, sa pananampalataya, kung hindi man nagtuturo ng tama ang mga pari, alam ko po, alam na alam nila itong aral na ito. Bakit ayaw nila itong ituro ng tama? At
Alam niyo po ba kung bakit pinatay ng mga pari Romano Katoliko, Roman Empire, ang ating Panginoon Jesucristo noong kapanahunan niya ayon po sa pastor? Dahil binabatikos ng ating Panginoon Jesucristo ang mga pari noong kapanahunan niya na ang mga tao ay huwag sasamba sa mga rebulto. Yan po ang isa sa kinagalit nila sa ating pong Panginoon. At ang pangalawa, ang pagbubulgar ng ating Panginoon Jesucristo sa mga ginagawa ng mga kaparian noong kapanahunan niya na binubuntis daw po nila ang mga madre. Diyan po sila nagalit sa ating pong Panginoon. Kaya sila, ang ating pong Panginoon, ay pinagsumikapan nilang patayin. Hindi nyo po maikakailaya dahil iyan ay nakatala sa world history. Ang ating Panginoon Jesucristo, 10 na kanyang mga apostol ay kanilang pinatay ng Roman Empire. Sino yung Roman Empire? Hindi po ba yung mga Romano Katoliko ngayon? At sino rin ang nagpapatay sa ating kagalang-galang na Dr. Jose Rizal? Sino yung sa mababasa ninyo sa No Limitangeri yung kalaban ng ating Dr. Jose Rizal? Hindi po ba yung mga paring praile na siyang nagpapatay sa kanya? Sino yung mga paring praile? Hindi ba yung Roman Empire na naman? Tapos pagkatapos ninyong patayin ang Panginoon Jesucristo, sasabihin nyo ang Panginoon Jesucristo ay Katoliko? Pagkatapos niyong patayin si kagalang-galang na apostol San Pedro, tapos sasabihin nyo kaunawa ng Papa ng Roma? Anong klase kasinungalingan po ba itong ikinakalat ninyo sa sanlibutan? Alam ko po na masakit para sa inyo, sa lahat po ng mga mananampalatayang Katoliko. Masakit para sa inyo na marinig ang mga katotohanan, subalit ang mga katotohanan ito ang magpapalaya sa inyo sa maling paniniwala at sa maling reliyon. Dahil kami po ng mga tinawagan ng ating Panginoon Jesucristo upang imulat na po kayo sa pagkadapa. Ibangon namin kayo sa pagkadapa at imulat namin ang inyong mga mata sa mga maling turo, maling aral na ipinagkalob sa atin ng mga naunang mga mangaral. Kaya nga po lagi ko pong sinasabi sa inyo, bilang bahagi po ito ng aming pagmamahal at paglilingkod sa taong bayan. Alam niyo po ba kasi kung bakit nagsusumikap kami na kayo ay turuan namin ng mga aral ng katotohanan? Dahil sa dami po ng mga kaluluwa na dumadagsa dito sa Karya ng Langit tuwing November 1. Kaya nga po, lahat ng mga may third eye sa buong mundo, pumunta po kayo dito sa Karya ng Langit. Kayo po ang magsaksi, hindi po kami. Kayo magpatotoo sa mga kaluluwang dumadagsa dito sa Karya ng Langit. Kapag November 1, yung mga kaluluwa na pinangakuha ng iba't ibang relihiyon ng kaligtasan na hindi naman talagang naligtas. Pasok ka dito, ligtas ka. Subalit nung mamatay ang kanilang miyembro nandito sa Karya ng Langit, humihingi ng tulong, humihingi ng awa sa pastor. Alam niyo po ba kung sino kasama ng pastor sa pagliligtas ng mga kaluluwa na yan? Para makarating lang sila sa kalangitan. Tapos sasabihin nyo, karumal-dumal yung pakikipag-usap sa mga kaluluwa. Alam niyo po ba? Yung mga kaluluwa na yan ang nagpapatotoo tungkol sa inyong mga pananampalataya. Kaya pala ayaw ninyo na may mga taong nakikipag-ugnayan sa mga kaluluwa. Dahil sila yung number 1 na witness sa mga ginagawa ninyo, sa kanilang mga panluloko ninyo. Sila ang naghahayag na hindi sila naligtas sa inyong mga pananampalataya. Kaya alam niyo po ba, naawa po kami sa daang libong mga kaluluwa na dumadagsa po dito sa Karya ng Langit tuwing November 1. Alam niyo po ba kasi yung hiwaga na yan? Yung divine race po galing sa kalangitan, nandito po sa Karya ng Langit. Anong klaseng hiwaga po ba yan na
na inyo pong naalaman. Ito pong mga hiwaga na to, kailangan na po yung mabulgar sa inyong lahat para maalaman ninyo yung mga katotohanan. Sa atin pong binasa kanina, hindi po ba napakalinaw ang pagkakaturo, aral, ebanghelyo sa atin ng Panginoong Jesucristo? Sambahin natin ang ating dakilang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsasambay kinakailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Saan nyo po pinapasamba ang mga tao? Hindi po ba sa ribulto? Ano ang sinabi ng ating pong Panginoon? Levitico Kapitulo 26. Ito po ay utos ng ating pong dakilang Ama sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain upang inyong yukuran yaon, sapagkat ako ang Panginoong Diyos na Espiritu, hindi ribulto. Pambihira. Kaya alam nyo po ba kung sino yung tunay na may kasalanan? Kung bakit ang mga tao kaluluwa ay nagkakandaligaw-ligaw at hindi nagkakaroon ng kaligtasan? Yung mga nangangaral. Kaya nga po nung panahon ni Propeta Malakias, anong sabi ni Propeta Malakias? Ang mga di banal na saserdote ay tinututulan na ng Diyos. Basahin na po natin. Malakias, Kapitulo 2. Sa lahat ng mga mangangaral sa buong Pilipinas at sa buong mundo, makinig ang may pandinig, lalong-lalo na sa lahat ng kaparian at sa lahat ng Papa ng Roma. Ang mga di banal na saserdote ay tinutulan. At ngayon, o kayong mga saserdote, ang utos na ito'y sa inyo. Kung hindi ninyo didinggin at kung hindi ninyo ilalagak ang inyong puso upang bigyang kaluwalhatian ang aking pangalan, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo, magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo at aking susumpain ang inyong kapalaran. Oo, akin na silang sinumpa sapagkat hindi ninyo ilagak sa inyong puso. Narito aking sisirain ng inyong binhi at magsasabog ako ng dumi sa harap ng inyong mga mukha sa makatuwid bagay, ang dumi ng inyong kapistahan, at kayo pawang ilalabas na kasama neon. Kaya po sa lahat ng mga di banal na mga mangangaral, binigyan na po kayo ng babala ng ating pong dakilang Ama. Alam niyo po ba yung tawag ni Propeta Isaias sa lahat po ng mga nangangaral na ang tanging hangad ay pagkakitaan lamang, yung mga taong kanilang inaakay, yung mga taong kanilang iniipon? Kaya nga po, ang yayaman nyo na eh. Ewan ko lang po ba sa mga mananampalataya, bakit hindi ninyo mapag-unawa yung ginagawa sa inyo ng mga relihiyon na inyo pong kinakaniban? Babasa pa po ulit tayo. Ang sabi po ni Propeta Isaias sa mga nangangaral na ito, Isaias Kapitulo 56, talatang 11. O
ang mga aso ay matatakaw. Sila kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila ay nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan, na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Hindi po ba napakaliwanag? Lahat ng mga relihiyon na mayayaman na ngayon, hindi po ba napakaliwanag ang inihayag ng ating pong banal na kasulatan? At hindi lamang po yan, maging si Apostol San Pablo ay nagpatotoo. Babasa po ulit tayo. Roma, Kapitulo 16, talatang 17 hanggang 18. Ngayon pinamamanik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan, at kayo magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at mainam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Kaya nga po ito yung lagi nating sinasabi, yung mga taong may mga magagandang kasuotan, mga nakasutana, nakabarong, nakamerkana, at ang gagaling nilang manalita, malulumanay, ang gagaling mambola ng mga tao, hindi kagaya namin, pangit yung kasuotan namin, at kami talagang kapag kami ay naghayag, talagang hindi po kami na titigil hanggat hindi namin nasasaktan at nasusugatan ng mga tao, dahil alam namin na kapag ang tao ay aming nasaktan at nasugatan, yan ang titimo sa kanilang mga kaisipan upang sa kanila ay tumatak ang katotohanan. Kaya nga po lagi ko rin sinasabi, we will not comfort you with a lie. Samantalang kayo, yung mga taong magagaling manalita, magagaling manalumpati, at mga malulumanay mangaral, mga malulumanay manalita, nakala mo halos ay hindi makabasag pinggan. Subalit kami, alam niyo po ba kapag nangaral ang Panginoon, wala siyang pakialam kahit masaktan ang inyong mga puso. Kung matitisod ka, matisod ka. Dahil kapag ikaw natisod sa katotohanang inihahayag niya, ibig sabihin, ayaw mong tanggapin sa iyong puso ang mga katotohanan na kanyang iniaaral sa inyo. Gayon din po kami. Itong mga katotohanan na ito na aming inihayag sa inyo, nasa inyo po yan kung inyo pong tatanggapin. Dahil kapag tinanggap ninyo ang katotohanan, dito na po makalalaya ang inyong puso, ang inyong isipan sa mga maling paniniwala na itinatak sa inyong mga puso at isipan na mga naunang mga mangangaral. Mga maling paniniwala, maling relihiyon, mga maling kaugalian na dapat na po nating iwaksi ang lahat ng mga bagay na yan. Alam niyo po kung bakit? Dahil iyan yung mga bagay na pinagtatanim at ikinagagalit ng ating pong dakilang Ama, kung bakit ang mga kaparusahan, mga dilubyo, mga salot, mga sumpa, mga lahat na mga nangyayaring disaster sa ating kapanahunan, iyan ang mga naging dahilan. Kaya nga po ang sabi ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pablo, magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana. Paano tayong makakapanagana sa mga biyaya kung lahat ng mga tao ay nagkakasala at nagpapatuloy sa pagkakasala at kasamaan? Alam niyo po yung sabi ni kagalang-galang na Haring Solomon?
Eto po, babasahin po natin ano. Sana tumatak sa inyo mga puso at isipan itong aking wiwikain, itong aking isasaysay, itong aking babasahin sa inyong lahat galing kay Haring Solomon. Kay Haring David. Awit, Kapitulo 119. Sana po ay may matutunan po kayo sa lahat po ng aming mga inihahayag. Dahil ito pong lahat ng mga tinuturo namin sa inyo, ito po ay magdadala sa inyo sa kaligtasan. Dahil yan po yung aming layunin sa inyong lahat, na lahat ng mga tao ay magkaroon ng kaligtasan. Lahat ng mga tao ay magkaroon ng pagkaunawa sa banal na kasulatan at magkaroon ng pagkaunawa sa mga hiwaga ng kalangitan. Dito po ay pinagparis ng ating pong kagalang-galang na Haring David ang pagkakaiba ng rebulto sa isang tunay na templo ng Diyos. Ayon po dito sa ating pong babasahin, awit 115, huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbibigay kang karangalan, dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan. Bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandoon ngayon ng kanilang Diyos? Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, ito po ang aming ginagawa. Itinuturo po namin sa lahat ng mga tao yung mga bagay-bagay na ito para po lahat kayo ay matuto na po ng mga katotohanan. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto. Yari na mga kamay ng tao. Hindi po ba yung mga Diyos nila, yung mga nasa loob ng mga simbahan, pinagaganda nila ng gusto yung kanilang mga rebulto. Pinaglilingkuran nila at niyuyukuran yung mga rebulto na yan. Mga kahoy, pilak, ginto, mga marmol, mga chok, mga plastic, mga tabla. Diyos ko po, hindi po ba kayo natakot sa Diyos? Na kayo ay naglilingkod at yumuyukod sa mga ganyang inanyuan na mga Diyos-Diyosan. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nagsasalita. Mga matay, mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangangakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakalakad. Ni nagsasalita man sila sa kanilang mga ngala-ngala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Bawat isa, bawat tumitiwala sa kanila ay magiging kagaya rin lang mga rebulto. Yan po ang sinasabi na ating kagalang-galang na Haring David. Napakalinaw po yung sinabi po ng ating pastor kanina. Ang pagkakaiba ng rebulto at tunay na templo ng Diyos. Sino po ba yung tinatawag na tunay na templo ng Diyos? Basahin po ulit natin sa 1 Korinto, Kapitulo 3, talatang 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ng templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Tayo po palang mga taong tunay na templo ng Diyos, mga kapatid ko sa pananampalataya. Kaya nga po iti aming naisipahayag sa inyong lahat, natigilan na po natin yung mga pagsamba sa mga rebulto. Wala po tayong mapapala dyan at ang ating pong mga kaluluwa ay mga papahamak sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ito pong amin pong ginagawa
para maalaman nyo na po itong mga katotohanan na ito na ang itinuro po sa atin ng ating pong Panginoon Heso Kristo na ay ang sambahin natin ang ating dakilang Ama sa Espiritu at katotohanan. Ano po ba yung sinasabing katotohanan? Ito pong banal na kasulatan ng katotohanan. Matuto po nawa kayo na magbasa ng katotohanan ng banal na kasulatan. Dahil ito po inuutos sa atin ng ating pong kagalang-galang na propeta Josue. Ito po yung ating pong huling mensahe sa inyong lahat. Josue, Kapitulo 1, talatang 8. Ang aklat na ito ng kautusan huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi yung pagbubulayan, araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ng iyong lakad, kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, tama na po, habang may oras pa, habang may panahon pa, tigilan na po natin yung mga ginagawa po nating pagsamba, paglilingkod sa mga rebulto na yan. Mapapahamak lang po ang ating pong mga kaluluwa dahil ayaw po ng ating dakilang Ama na kayo ay makikita niya na kayo ay naglilingkod, yumuyukod at pinaglilingkuran ninyo yung mga rebulto na yan. Sapagkat kanyang dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napupot sa kanya. Kapag kayo ay nakikita ng ating dakilang Ama na naglilingkod sa mga rebulto, isa kayo sa napupuot sa ating dakilang Ama dahil ang ating dakilang Ama ay hindi po rebulto. Siya ay espiritu na dapat natin siyang sambahin sa espiritu at katotohanan. May babasahin po ulit tayo ha. Exodo, Kapitulo 20, talatang 6. At pinagpapakitaan ko ng kawaan ang libo-libong umibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Hindi po ba napakaliwanag na iniutos ng ating dakilang Ama na huwag kang sasamba sa mga rebulto? Hindi po ba napakaliwanag na yan ay utos ng ating dakilang Ama? Kasama po yan sa 10 utos ng Diyos na dapat po nating sundin. Kaya nga galit na ang ating dakilang Ama dahil ang mga tao ay palasuway sa kanyang mga 10 kautusan. Yan po ang isa sa dahilan kung bakit ang ating Ama ay nagpaparanas na ng mga sumpa, mga salot, mga dilubyo, mga kasakunaan at lahat na lang ng kaparusahan. Ibinulaos niya sa sanlibutan dahil ang mga tao ay hindi sumusunod sa kanyang mga utos. Pakatandaan po natin lagi na ang mga tao ay sinilang sa sanlibutan upang tayong lahat ay sumunod sa kautusan, batas, palatuntunan ng ating dakilang Ama dahil iyan ang buong katungkulan nating mga tao kung bakit tayo ay nabuhay sa sanlibutan. Ang sumunod sa kautusan, utos ng ating dakilang Ama sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama, ang lahat ng mga tao ay luluhod, ang lahat ng mga tuhod sa harapan ng ating dakilang Ama at bawat dila ay magsusulit sa harapan ng ating pong dakilang Ama. Nawa po ay meron po kayong mga natutuhan ng mga aral na sana po ay tumimo sa ating pong mga puso at isipan. Ang mga aral na sa inyo po ay aming iniaaral at nawa po ang bawat isa ay magkaroon ng kaligtasan. Kung kayo ay makikinig sa mga aral na katotohanan na amin pong binibitawan sa inyo dahil ito pong mga aral na ito ay galing po ito sa ating pong dakilang Ama. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama. Sumainyo nawa ang biyaya at pagpapalang galing sa ating pong Panginoon Jesucristo at sa ating pong dakilang Ama. Siya nawa. Maraming salamat po sa inyong lahat.